Totoo. Wala ko binigkas pangalan, ha? Pag may mag-react dito na vlogger sa sinasabi ko, ibig sabihin, bayad ka. Yeah. Dito tayo, mga kababayan. Ang sabi nila, walang fake basta may ebidensya. Ako nga dito, pag nag-vlog, nag-live, ayan pinapakita mga ebidensya. Pag yung nagsasalita na vlogger dyan, bira ng bira, walang picture, walang video, ibig sabihin fake news yan. Ito tayo. Topic na ito, sunod. Ang sabi dito, mga kababayan, si Duterte daw makakauwi na. Totoo po ba? Si Duterte daw makakauwi na. Pakinggan natin. Pakinggan natin, mga kababayan. Makakauwi na daw si Duterte. Pakinggan natin ang reklamo ng abogado, ng mga abogado ni Duterte, yung mga defense team niya. Makakauwi na daw si Digong sa lalo't madaling panahon. Hindi ko kailangan sagutin yan, Roderick de la Rosa. Hindi ko siya kailangan sagutin. Bakit? Pag sinagot ko siya, mas lalong tataas ang views niya. Ano ako, bobo? Pantayan niya muna subscribers ko bago ko siya sagutin. Lugi ako. 200,000 subscribers ko, tapos sa kanya magpo-40 pa lang. Eh di, pag tumaas subscribers niya, nakatulong pa ako. Paghirapan niya na umabot sa 100,000, tsaka ko siya sagutin. Diba? Hindi naman ako tanga eh. Kaya nga ako kinuntin para tumaas ang views at subscribers eh. Kaya, pantayan niya muna subscribers ko, tsaka ko siya sagutin. Lugi ako. Ano, pupromote ko siya? Di na. Magsisi siya. Yan naman ang style niya eh. Content. Gamitin pangalan mo para tumaas ang views, tumaas ang subscribers. Magtiis siya, magtiyaga siya. Hindi yung hugas kamay diretso. Ay, di oy. Magsikap siya. Ganun yon. Di napatulan. Mga puwi, lang yan eh. Diba? Mga bubuit lang yan. Tapos papatulan mo, edi tataas pa subscribers niya. Utot niya, magsikap siya. Hindi yung puro lang siya puro hingi. Ito tayo kay Duterte, mga kababayan. Makakauwi na daw sa lalong madaling panahon. At ito pa. Quini-question ngayon ng legal team ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. Kung bakit daw meron ba daw jurisdiction ng ICC na ikulong si Digong at arestuhin si Digong? Pakinggan ninyo ang abogado mismo ng mga biktima ng extrajudicial killings ni Digong. Ito, pakinggan ninyo. Attorney, ang huling nangyari nga po ay yung nag-file na ng challenge ang defense team ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa jurisdiction ng ICC over the Philippines. Paki-explain nga po sa amin kasi doon sa kanilang 38-page document, mayroong binanggit na may existence of jurisdiction, iba pa yung exercise of jurisdiction na kinu-question nila. Ano po yun? Ano yung basehan ng kanilang challenge po? Sige. Ganito, Victoria at Christian, para simplihan na lang natin, hindi na po bago to kasi mga rehash arguments na po ito. Kasi in-argue na po yan ng Pilipinas. Naalala nyo, noong 2023, mayroong appeal ang Philippines. Tapos po, nagkaroon po ng decision ng appeals chamber ng ICC noong July 2023. So, binasura po yung appeal na yun ng Pilipinas. So, ano ba yung mga rehash arguments na to? Kasi sabi ng defense, dapat daw nagkaroon po ng investigasyon at nagkaroon po ng triggering ng investigasyon na yan bago pa man naging epektibo yung withdrawal ng Pilipinas, which naging effective noong March 17, 2019. Or yung counter-argument naman po dyan, alam nyo po, based sa historical record ng mga international criminal tribunals, ang talagang pattern po, ayaw po nilang nagdadivest sila ng jurisdiction sa mga kasong ito. Kaya kung maalala nyo, hindi nyo na naabutan to, yung Eichmann case, na before the Supreme Court at District Court of Jerusalem, si Eichmann, isang Nazi war criminal, nag-challenge din siya
ng jurisdiction ng District Court ng Jerusalem. O sabi ng District Court of Jerusalem, it has jurisdiction. Marami na pong mga kaso kung saan question po ng depensa ang jurisdiction ng korte na kriminal, ngunit hindi po ito kinatigan ng mga criminal tribunals. Opo. Ang sinasite kasi nila doon, sir, di ba, yung Article 12 daw ng Rome Statute na nagsasabi dapat member state yung isang bansa para magkaroon ng jurisdiction. Ano bang siguro provision yung pinagbabasehan naman natin doon sa pagsasabi na hindi dapat magkaroon ng investigation muna at yung kung kailan nangyari yung crime, yun yung... Hello po, Ma'am Aminchu. Ayan, mega love shoutout po, Ma'am Aminchu Yamamoto. At saka nag-comment na ganda daw ng skin ko at sa nagtanong kung ano daw gamit kong apps. Ang gamit ko pong apps is direct YouTube po ito. Meron lang po kasing liwanag sa harap kaya malinaw po ang kuha. Ngayon, pag pinatay po natin yung liwanag dito, madilim po siya. Kaya malinaw po siya tignan. At depende na din po yan sa lakas ng wifi ninyo. Kaya lilinaw po talaga. Depende sa connection ng wifi. Huwag lang mag-ulan kasi walang PLDT connection. So ito na, mga kababayan. So ito ang sabi, question ngayon ng defense team ni Duterte kung meron ba daw jurisdiction ang ICC na ipakulong at tawag dito ipakulong at arestuhin si Digong. Ganito po. According dito kay attorney, ayan, nagsalita kasi mahaba-haba ito, 11 minutes ito eh. According sa aking papanood, according sa aking napanood kanina at in-explain na yan ni Attorney Conte. Ganito yan. Noong 2017, 2018, no? Nung umpisa ng pagka-presidente ni Digong sa Pilipinas, nag-declared siya ng war on drugs. No? Nagpa-implement siya ng war on drugs. Ngayon, 2017, 2018, lahat ng record nung, ang sabi nga ni Digong, di ba? 3 to 6 months. Kapag ako nanalo, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. 3 to 6 months. 3 to 6 months, ilan agad ang patay? Simula nung umupo siya, almost 5,000. Yung lahat ng record na yon ng 5,000 na pinatay, kinuha yun lahat, documents. I-final na case ni Trillanes sa ICC. Kasi alam ni Senador Antonio Trillanes na kapag dito sa Pilipinas, i-file, walang mangyayari. Ma'am Lily Gomez Silupo, walang mangyayari kung dito sa Pilipinas. Bakit? Hawak ni Digong lahat ang batas ng ating bansa. Kapag dito sa Pilipinas yan, makulong ngayon, bukas makalabas din yan. Nangyari na kasi kay Gloria Arroyo yan. Nakukulong, pero naka-house arrest lang, hospital arrest. Yeah? So walang mangyari. So ang ginawa ni Trillanes, i-final niya noong 2017, 2018 sa ICC. Ngayon, natiktikan ni Digong, narinig ni Digong, nakita ni Digong na, delikado ito. Diretsong tinanggal niya ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong 2019. So ngayon ang tanong, nung hinuli si Digong noong January, last 3 months ago, ang sabi nila, wala daw jurisdiction ang ICC. Meron po. Bakit? Kasi nung pagtanggal ni Digong na pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC, 2018, na-process na. 2017-2018, after 1 year, na-process na yung kaso ni Digong at doon na nga hinatulan siya ng guilty sa crimes against humanity. So ngayon, pagkatapos no, nahatulan ng guilty si Digong at iba pa na kanyang mga kasamahan na sangkot sa AGK na yan, inaantay na lang ni Trillanes ang warrant of arrest. So ngayon, sino ba dapat ang may hawak ng warrant of arrest at saan ba ipasa ng ICC ang warrant of arrest? Malamang sa Interpol. Ngayon, nung pinasa ito sa Interpol, hindi naman basta-bastang mahuli si Digong kasi marami nga siyang guns, marami siyang kapit, nakahanap ng tiyempo. Pag uwi, dapat nga huhulihin si Digong sa Hong Kong. Ayaw makipag-cooperate ng Hong Kong police sa Interpol kasi hindi sila miyembro ng Interpol. So ngayon, hindi nangingialam ang Hong Kong pero binabantayan si Digong ng Interpol police at Hong Kong police kung saan lilipad. Ngayon, umuwi ng Pilipinas.
Pag-uwi ng Pilipinas, dito na siya hinuli together with the cooperation and collaboration with the PNP. So yun na ang totoo. Na-aresto, nakulong, dinala sa Netherlands. Ang tanong ngayon, may jurisdiction ba? Yes po. Bakit? Natapos ang kaso, nahatulan ng guilty, hindi pa natanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Nagbigay ng warrant, miyembro pa rin tayo sa ICC. Pagka 2019, tsaka na ni Digong tinanggal ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. So ngayon, ang tanong, yun bang pag-question ng defense team ni Digong na meron bang jurisdiction ang ICC para hulihin at arestuhin si Digong? Meron. Kaya nga sabi dito ni attorney sa interview niya, marami na yan, nangyari na yan, hindi lang isang beses. Ang mangyari dyan, sa pag-file ngayon ng pag-question ng mga defense team ni Digong, kung meron bang jurisdiction ng ICC, mababasura lang din yan. Diba? Mababasura lang din yan. Eto. Natin na period of jurisdiction. Ayan, may period of jurisdiction. Sa amin naman, sa hanay ng mga biktima, simple lang. Kasi tatanungin lang namin, nandun ba yung apat dapat? Naalala nyo yun? Apat dapat. Oo. Yung mga krimen ba nito na talagang inaakusa laban kay Mr. Duterte, nangyari ba nung panahon na state party ng Pilipinas? Nangyari nga po nung state party ang Pilipinas. At ito ba ang krimen na ito na sinacharge sa kanya, nasa subject matter jurisdiction ba ng ICC? Nasa subject matter jurisdiction ng ICC kasi crimes against humanity. At ikatatlo, nangyari ba ito sa Pilipinas? Nangyari siya sa Pilipinas. So, yun, at ikapat, nasa kustudiya ba si Mr. Duterte ng ICC? Nasa kustudiya nga po siya ng ICC. So, may jurisdiction over his person. So, yun lang po, sinisimplihan lang namin. At gusto rin po namin iugnay sa article. So, ibig sabihin, yung file ng Duterte's team, ng kanyang legal team, mababasura din yan. Kasi ang tanong lang naman nila doon, totoo ba na si Digong ay hinuli ng ICC? Totoo. Totoo ba na si Digong ay nasa facility ng ICC? Yes. Saan ba nangyari ang krimen? Sa Pilipinas? Yes. Saan ba hinuli si Digong? Sa Pilipinas? Yes. So saan ngayon yung inapila nila doon na tatanungin kung may jurisdiction ba ang ICC? Meron. Ngayon, matatawag ba natin na crimes against humanity ito? Yes. Maraming pinatay, 30,000. Napanood nyo naman sa TV. Hindi naman tayo bulag simula nung pandemic. Pabulag. Kaya nga hindi tayo lumalabas dati kasi mapagkamalan tayong adik. Maplantingan tayo ng mga pulis. Tayo ang matukhang. Totoo naman lahat. Ngayon, anong pinakalat ng DDS? Makakalaya na daw si Digong. Di ba? Makakalaya na daw si Digong kasi question daw ang jurisdiction ng ICC. Ang nilagay nila doon sa question nila sa jurisdiction, Pilipinas ba nangyari ang patayan? Saan ba pinatay ni Digong ang 30,000 kaadik? Di ba sa Philippines, hindi naman sa Brazil? Sa Pilipinas ba nangyari ang krimen? Yes, check. Pangalawa, nasa ICC ba si Digong ngayon? Yes, check. Pangatlo, hinuli ba si Digong sa Philippines? Yes, check. Hindi naman si Digong hinuli sa Hong Kong. Nakalapag naman siya sa Ninoy Aquino International Airport tsaka siya hinuli. Pangapat, si Digong ba ngayon ay nasa kustodiya ng ICC? Yes. Lahat na yun, tama, pasok lahat. Paano nyo mapauwi si Digong ngayon dyan? Diba? Wala. Sabi ko nga sa inyo, ibabasura lang yan. Kaya kayo mga DDS, hanggang ngayon maniniwala pa rin kayo sa house rent. Ito na. Artikulo ng ICC, kung saan sinasabi ng ICC, wala pong prescriptive period yung mga krimen na nasa jurisdiction ng ICC. Kaya irrelevant po kung kailang in-exercise yung jurisdiction na yan. Or else, hindi siya subject sa imprescriptibility. Napaka-technical, Pero sige, may natin habang nag-uusap tayo. Anong ibig sabihin, sir, ng prescriptive period? Kasi dito sa Pilipinas may mga prescriptive period, di ba, ang mga krimen.
Okay. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng prescripted period na yan? Ganito po kasi, di ba kapag nakagawa ka ng krimen dito, tapos lilipad ka ng ibang bansa, after 5 years, di ba nawawala ang kaso mo? Yun yung ibig sabihin ng prescripted period. Katulad kay Harry Roque, di ba may kaso si Harry Roque dito? Ngayon, pumunta siya ng Netherlands. After ilang years siyang mananatili doon, burado na kaso niya. Tapos na, may expired. Yun ang ibig sabihin ng prescripted period. Ang ICC kasi, walang prescripted period yan. Bakit? Once na i-file na yan sa ahensya nila at once na inireklamo na yan doon, hanggang sa mamatay yung kinakasuhan at hanggat sa may-ari na pananagutin, may mananagot. Di ba? Yun ang ibig sabihin na walang prescripted period ang ICC. Hindi katulad sa ating bansa na after 5 years pagka wala na yung complainant, namatay na yung complainant, tabla na. Wala na yung kaso mo. Halimbawa, nangutang ako. Ako, nangutang, namatay. Tabla na. Yung mga inutangan ko, hindi na makapaningil. Patay na ako eh. Pero sa ICC, may anak ka pa naman. Yung anak mo ang singilin. Di ba? Ganon yon mga kababayan. Yun ang prescripted period na ibig sabihin. Kaya po siya nangyari, dapat within that prescriptive period, malilitis yung isang tao. Pero ito, international crime siya kasi ito yung mga karumaldumal na mga krimen na nangyari po. Kaya sa international criminal law po, wala pong prescriptive period kung kailan po litisin ang isang international crime. Sa makatuwid, logical lang po. Sa makatuwid, yung question nila kung meron bang jurisdiction na kung kailan ang litisin, yun bang inatras ni Digong ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC? Nahatulan na ba si Digong noon? Nalagyan na ba siya ng warrant noon? Walang ganun kasi walang prescripted period ang International Criminal Court. So kahit hindi pa tapos yung kasong nililitis, once na na-file na yan sa ICC, kahit tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya si Sara, kasali pa rin siya sa makakasuhan at makukulong. Kaya siyam yan eh. 10 na warrant yan. Una si Digong. Susunod nga daw si Bongo, si Bato, si Sara, si Albayalde. May siyam pa. Yun ang katotohanan. Alam po, kung wala pong prescriptive period, hindi issue kung kailan po na-trigger yung exercise of jurisdiction ng ICC over an international crime na nangyari sa Pilipinas nung panahon na partido pa ang Pilipinas sa ICC. Walang limitado ng timeline, kumbaga. Walang limit. Limitado ng timeline or else walang... Kahit tinanggal na ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, tuloy-tuloy pa rin yung kaso. Kasi na-file na doon eh. Maliban na lang kung tsaka tayo nag-file na bumitaw na ang Pilipinas sa ICC. Hindi pa bumitaw, nakapag-file na doon. So matalino nga talaga si Senador Antonio Trillanes. Kaya kayo mga taga-Caloocan, kung gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo si Antonio Trillanes IV. Bakit? Walang korupsyon yan. Hindi rapist, hindi addict, may paninindigan. 8 years niyang pinaglaban nito. Di ba? Ito, sabi ni Ma'am Minshu Yamamoto, established na ang jurisdiction. 2017, 2018, 2019. Papasok na. They would issue a warrant for Dutch in the first place if di nila napag-arguhan if and may jurisdiction nga ba sila sa arrest and kay Digong. So pasok na. Alam niyo kung bakit? 2017, 2018, 1 year lang kasing lilitisin yan. Ngayon, after 1 year, pag napatunayan na si Digong ay may kasalanan at inutos nga niya na may pinapapatay siya at pinatay niya, totoo naman kasi inamin ni Digong, ako, pinatay, ako, marami. Inamin ni Digong eh. Ako pumatay, ako nag-utos. Death squad din yan. Yan si Bato, death squad din yan. Pakita natin dito. Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi totoo. Nung i-final ito ni Trillanes, yung mga krimen lang na nangyari. Ngayon, nung pagkatapos niyang i-file, di ba? Anong nangyari? Pagkatapos niyang i-file,
Ngayon, hinahanapan sila, di ba, nung nakaraang linggo lang, nakaraang month lang, pinapapasa na, o magpasa na kayo, kasi ilang araw lang ang pwede mag-submit ng ebidensya. Ayun, ipinasa ni Trillanes ito, pakinggan ninyo. Ito ha, Digong. Umamin. Lahat ng pag-amin ni Digong sa Quadcom ay ipinasa ni Trillanes. Saan damakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom? Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Babalik. Diba? Yang mga yan na pag-amin ni Digong, yan ang ipinasa ni Trillanes. Kaya nga umabot ng 16 hours of video footage and audio footage ang ipinasa nila dun. Kasi nga ito yung mga hearings sa Senado, sa Kongreso, na ang sabi pa nga ni Digong doon, Risa Hontiveros, because guilt is personal. Ako, patay? Pinatay ko talaga. Diba? Akala ni Digong joke-joke lang. Ayun, pinasa na ni Trillanes, nakaraang buwan lang. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ako, marami. Mga 6 o 7. Inamin ng lolo nyo. Yan ang ebidensya. Tapos tatanungin ninyo ngayon, may jurisdiction, totoo bang pumatay? Sinagsalita ang tanga eh. Kaya nga, bobo 2.02 eh. In one drug den doon sa Davao City. Ngayon nga may kasabihan tayo, matalino man ang matching, ayun, naisahan pa rin. Akala niya siguro kapag mag-joke-joke siya doon sa Senado, ay hindi yun, sabi nga ni Chis Escudero, alam nyo ba na lahat ng ibinibigkas ni ex-President Duterte ay posibleng magagamit ito para sa trial niya sa ICC? Wala daw pakialam, sabi ng mga DDS, matalino si Tatay Diggs. Hindi kaya yan. Di ba, Ma'am Nerissa? Hindi kaya yan. Wala yan. Matalino yan. Cheese master. Potang inang cheese master na yan. Ayan, nakulong. 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Pinatay ko talaga. Potang ina, di nakulong ka ngayong hayop kang bobo ka. Ang problema, may tinamaan na dalawang nagluluto. Yung nagluluto. May natamaan pa, sibilyan, nadamay. Sinadya ko talagang patpatayin. Sinadya ko talagang patayin. Putang ina, inamin ba naman? Saan hindi naman pwedeng sabihin natin na joke-joke lang yan. Hearing yan. Formal na hearing yan. Kaharap mo mga mambabatas. Kasi joke-joke mo. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang pumatay. Sumirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, hindi na ako papatay siya. Na-retired na ako eh. May hiniling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, pagdasal mo na. Putang ina, nanghiling ka pa sa langit, baka doon ka pa mang-rape. Di ba? Pag may kasalanan daw siya, pag mamatay man daw siya, ayaw niyang pumunta sa impyerno, demanding pa ang puta. Sa dinami mong pinatay, sa dinami mong krimen, malalangit ka pa. Putang ina, sa lupa kay baon. Alam rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na trabaho lang yun. Kasabay niyan, muli. Putragis na yun, nagdidemand pa. Pag siya namatay, sa langit daw siya. Oy, sisilaban ka, sa lupa kay baon, ilalagay ka sa garapon. Inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng war on drugs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Ginawa mo ang legal, taniman mo ng droga yung addict, kahit hindi addict, illegal yun. Akin pa rin yun. Ripin mo yung babae kasi sabihin mo ni rip ng addict para makatikim ka, akin pa rin yun.
Kahit nakawan mo yung mga, may nahuli kayo dyan na Shabu Laboratory, yung 6 na kilo, itago nyo sa pawn shop yan, akin pa rin yun. Pag nakahuli kayo ng drug shipment dyan, nakawin ninyo ang kalahati ng bilyon-bilyong halagang droga, itago nyo sa pawn shop, doon kay Mayo, akin pa rin yun. Di ba? Is it legal or illegal? Akin pa rin yun. Di ba? Inamin eh. Ayun, inako lahat. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Kinumpirma niyang meron ng reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Ibig sabihin ng reward system, ganito. 20,000 budget ng pera, 5, 10, 15, 20. 4 katao yan. 5,000 kada ulo. Pag napatumba mo yung isang adik na yan, pak, may 5,000 ka. Yung dalawa na huli ng pulis na kulong. May tira, sir. Bakit? May tira na 10,000. Sa inyo na yan, pamirienda. Diba? Ganun ang utos niya sa reward money na yan. Tuloy. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Very correct. Talagang totoo. Proud pa ang lolo nyo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Ayabang, no? Kulong. Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Duterte. Pag-amin niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Diba sabi niya dito,